Hindi lahat ng legal ay ayon sa kalooban ng Diyos at sa batas ng Diyos. Maaring legal ang isang gawain sa batas ng tao, pero hindi ayon sa batas ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamahinga, nagdaraan sina Jesus sa isang triguhan. Ang kanyang mga alagad ay pumitas ng mga trigo, kinuskos sa kanilang mga kamay, at kanila itong kinain. Bakit kayo gumagawa ng ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga? Tanong ng ilang Pariseyo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang minsang magutom sila ng kanyang mga kasama? Hindi ba't pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog, na bawal kainin ninuman maliban sa mga pari lamang? Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama at sinabi pa ni Jesus, ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay legalistic. Bago po tayo magpalalim sa ating refleksyon ngayong araw na ito, kung kayo po'y matagal lang nunood o sumusubaybay sa ating programa na ito, na word of the day, at hindi po kayo nakakapag-like, nakaka-follow o subscribe sa ating page na ito na word of the day at Father Richard Lagos, please do so. Napakahalaga po para lagi kayong updated sa ating mga feeds at sa ating mga programs dito po sa word of the day. At sana pakishare din po ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama po tayo sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, lalong-lalo na sa mundo ng social media. At kung gusto niyo pong suportahan ang ating programang ito, same pa rin po ang pamamaraan ng pagpapadala ng inyong tulong sa numerong 0917-586-0141. Mga kapatid, naka-encounter ka na ba ng taong masyadong legalistic? O kaya yung mga tipong tao na kapag ka nakikitungo ka sa kanya, para bang nakatuntong ka sa numero? Para bang step? No. Mamali ka ng tapak? Yari ka. Yung mga taong naghahanap palagi ng mali sa atin. Para bang hinihintay tayong magkamali para may masabi sa atin o may maipanglaban sa atin. Kasi ganito yung karanasan ng ating Panginoong Jesus sa kamay at sa mga mata ng mga Pariseyo. Lahat ng kanyang ginagawa at ng kanyang mga alagad ay hinahanapan nila ng butas, hinahanapan nila ng maisisira at ginagamit nila yung batas para hanapan ng mali, siraan at maipahamak ang ating Panginoon kasama yung kanyang mga alagad. These are the Pharisees. These are the scribes. Supposedly, they are the experts of the law. Sila sana yung mga nakakaunawa at sila yung talagang kayang magpaliwanag at gamitin yung batas para sa ikaunlad. But, imagine, ginagamit nila yung batas, ginagamit nila yung panuntunan para makasira, to destroy a person or a group of persons. Bakit? Kasi hindi nila matanggap na yung turo ng ating Panginoon ay labag sa kanilang mga pamumuhay. Actually, hindi against sa batas yung sinasabi ng ating Panginoon, yung kanyang itinuturo. It is actually the way, paano tinitingnan, paano ini-implement ng mga Pariseyo, ng mga scholars of the law, ng mga eskriba, itong batas na ito. Lagi nating tatandaan that laws, yung mga batas, are meant to help people, not to destroy or not to impede the growth of a person. Hindi para mang-api, hindi para manakal, hindi para makasira. Ang batas ay para makatulong sa tao, para magabayan ang tao, para umunlad ang tao. Pero malinaw na dito sa ating gospel, itong mga Pariseyong ito, they are using the law against Jesus. Not
to help, not to support, but to destroy Jesus. Mga kapatid, baka meron din tayong mga ganyang nararanasan sa ating buhay, no? Na may mga tao sa buhay natin, para bang palagi tayong hinahanapan ng ikasisira natin, ng ikapapahamak natin. And they are using what? Life's principles. They are using the law available in the society. Or maybe sometimes, gagamitin pa nga yung salita ng Diyos, yung Biblia, to destroy other people. Ito-twist, iibahin yung kahulugan para lang makapanira. Mga kapatid, hindi yan ang kalooban ng Diyos. No, narinig natin sa ating gospel, sinasabi ng Panginoon, you see, kung bakit ginawa ng kanyang mga alagad na magkitil ng trigo, kumain, at para sa mga Pariseo, ito kind of work already na pinagbabawal sa araw ng Sabat. Sabi ng Panginoon, nagugutom sila. You see, the life of Jesus and His disciples, they are itinerant preachers. Kaya nga there are so many times na sila siguro walang pera, walang dalang pagkain, at yun yung radical na discipleship kung saan there are times na talagang sila nagugutom. Pero bawal gumawa ng kabutihan kapag araw ng Sabat? Bawal bang tumulong kapag araw ng Sabat? Si Jesus, madalas kinikriticize ng mga Pariseo because nagpapagaling siya sa araw ng Sabat. Bawal bang magmalasakit kapag araw ng Sabat? Mga kapatid, hindi ganoon dapat ang batas. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, I am the Lord of the Sabbath. Siya yung Panginoon ng Sabat, which means mas mataas siya sa Sabat, sa batas ng Sabat. And the law of Jesus, hindi naman siya ang nagbigay ng law of Sabbath. Maaring ibinigay ito ng Diyos kay Moses, pero sinasabi ng Panginoong Jesus, nalampasan na niya yung batas ni Moises na yon. At ano yung dalawang batas na ibinigay niya? Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Itong dalawang batas na ito ay higit na mas mataas sa batas ng Sabat. Kaya nga, mga kapatid, mahalagang maunawaan natin, no, na ang pinakamahalagang batas sa lahat ay ang batas ng pag-ibig. Kapag ang existing laws natin ay hindi tayo dinadala sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, then, yung batas na yan will kill us, will destroy us, will separate us from one another. Kaya nga ito yung sinasabi ng Panginoon at kinikriticize siyang palagi. We have to live the spirit of the law. Ano ba talaga yung espiritu ng mga batas? Kaya minsan, yung pagiging legalistic natin will not help us. Will not help us build relationships. It is only love. I'm not saying that wag na nating sundin ang batas. No. Mahalaga yung batas. Mahalaga yung mga panuntunan para mapanatili yung ating kaayusan, yung ating pagkakaisa, yung kagandahan sa ating lipunan. Pero higit sa lahat, mga kapatid, wag nating iwawaglit at iwawala. The essence and the spirit of the law is love for God and love for one another. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami na magsabuhay ng pag-ibig araw-araw. Naway ito ang maging tunay na batas at panuntunan namin sa pakikipag-ugnayan sa iyo at sa aming kapwa sa pang-araw-araw naming buhay. Huwag nawa naming hanapan ng pagkakamali ang bawat isa, sa halip ay tulungan na lumago at umunlad at mapatatag ang aming ugnayan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.